Nangyari to nung pumunta ako sa Davao kasama yung boyfriend kong tawagin nating Marco. May family gathering kasi sa kanila at gusto niyang makilala ko yung mga kamag-anak niya. Okay naman sana yung gathering pero pinili namin na sa hotel mag-stay since nahihiya rin ako makitulog sa kanila. Nung pinaka last night namin sa kanila, medyo ginabi kami kasi nagkasiyahan sa inuman. Mag-aalauna na siguro yon ng madaling araw. Dahil medyo malayo sa hotel yung bahay ng pinsan niya, nag-abang na lang kami ng taxi. Puro na kasi mga nakainom yung maghahatid sana sa amin. Siguro kasi nga, this oras na rin, kaya nahirapan kaming sumakay. Mabuti na lang at may tumigil din na taxi, kaya sumakay kami agad sa likod. Medyo luma na yung kotse, pero maayos naman. Amoy air freshener sa loob, pero may halo rin na parang lumang leather o amoy gasolina na matagal nang andoon. Hindi ko masabi kung bakit, pero parang may kakaiba agad akong naramdaman. Yung tipo ng lamig na parang dumidiretso sa likod mo. Parang biglang kinilabutan ako sa lamig. Pero hindi ko na masyadong pinansin kasi nga malamig din talaga nung gabing yon. Tahimik lang si Marco habang nasa biyahe kami. Hindi rin kasi siya lumaki sa Davao kaya hindi niya kabisado yung mga daan. Ako naman ay naatingin lang sa labas. After a while, napansin ko na parang wala kami nakakasalubong ng mga sasakyan, as in wala talaga. Ilang minuto na kami bumabiyahe noon pero parang ang dilim ng dinadaanan namin. Yung mga ilaw naman sa poste, paunti-unti lang, halos wala na nga. Napansin ko rin na para kaming paikot-ikot lang. May ilang kanto akong nakita na parang nadaanan namin kanina. Pero dahil hindi ako sure, pinilit kong huwag kabahan. Naramdaman ko lang na unti-unti nang sumisikip yung dibdib ko. Una ko nga naisip na baka hold upin kami o baka may gawing masama, kaya kinabahan ako nun. Napatingin ako kay Marco. Napansin din siguro niya yung daan kasi nga mukhang kinakabahan din siya. Siyempre, imbis na sa hotel kami, parang sa masukal na daan pa kami dinala. Napakapit na ako kay Marco kasi nga kinakabahan na ako. Mukhang nakaramdam naman siya. Magsasalita na sana siya nang biglang huminto yung taxi. Kinabahan ako lalo. Mas humigpit yung hawak ko kay Marco. Naging alerto din siya. Wala akong idea kung nasaan na kami noon. Parang nasa gitna ng kawalan talaga. Madilim, puro puno sa paligid. Walang ilaw, walang kabahayan, walang ibang sasakyan at tao. Tumingin ako sa metro, pero patay yon. Wala rin kahit anong tunog maliban sa ingay ng makina. Nagtanong si Marco kung nasan na kami. Seryoso na siya kasi alam ko na may kutob din siya. Pero kahit anong kausap niya sa driver, hindi siya sinasagot nito. Magsasalita na sana ako nang mapansin kong gumalaw yung balikat ng driver. Dahan-dahan niyang inangat yung ulo niya tapos nilingon kami. Doon ko lang nakita ng malinaw yung mukha niya. Halos mamatay ako sa takot. Basag-basag yung ulo niya na parang nadurog. May tumutulong dugo sa noo niya pababa sa leeg. Tapos yung isang mata niya ay parang wala na. Yung isa sobrang pula naman. Hindi siya umiimik pero makikita mong naatitik siya ng diretso sa'yo. Parang gusto niyang siguraduhing nakita mo siya. Hindi ko alam kung paano ako naagalaw nun pero sabay kaming lumabas ni Marco ng taxi. Tumakbo kami ng pagkabilis-bilis kahit hindi namin alam kung nasaan na kami. Paglingon ko ay wala na yung taxi. As in wala na parang naglaho. Nagsisigaw ako sa takot. Niyakap lang ako ni Marco kasi nakita niyang nanginginig na ako. Pagdating namin sa may ilaw ng kalsada, humihingal na kami pareho. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko. Mabuti na lang naalala ko yung plaka ng taxi na 416. Nahagip kasi ng mata ko paglabas. Pinipilit ni Marco na baka nantitrip daw yon, kaya nanliligaw saka nananakot. Kaya naman kinabukasan nun, pumunta agad kami ng presinto para mag-report. Akala namin may something wrong talaga, baka modus o anong kalokohan.
Pero pag-check daw ng pulis, wala raw nakarehistrong 416 sa taxi. Siyempre naisip namin na baka nantitrip lang, kaya pati taxi niya hindi nakarehistro. Pero sabi ng isa sa mga pulis, matagal na raw kumakalat yung kwento tungkol sa taxing may plaka na 416. Dati raw, may naaksidenteng taxi na yun ang plaka. Basta sobrang tagal na raw, maraming taon na nakaraan. Tapos namatay yung driver. Pero ayon sa mga kwento, minsan daw ay lumilitaw ulit yung taxi, kumukuha ng pasahero tuwing gabi. Hindi naman daw nananakit, pero nakakatakot pa rin syempre. Baka raw hindi pa alam ng kaluluwa na patay na siya, kaya bumabiyahe pa rin at may iilang pasaherong nakukuha. Magkahalong lungkot at takot yung naramdaman ko. Nakakalungkot talagang may mga nadidisgrasya habang naghahanap buhay. Pero nakakatakot pa ring isipin na multo nga yung nasakyan namin. Nakakabaliw lang kung iisipin ko kung paanong nangyari yon. Kaya hinayaan ko na lang. Pero simula nun, parang nagkatroma na ako sa taxi. Tuwing nakakakita ako ng taxi, nanginginig ako. Palagi ko na lang sinasama sa mga dasal ko yung driver ng taxing 416. Na sana kung totoo man siya ay matahimik na yung kanyang kaluluwa. Hanggang dito na lang Sir Bob ang creepy experience namin sa Davao. Sana ay mabasa ninyo. Hello po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Ako si Jessa, dating estudyante sa Lun Padido National High School sa Malapatan, Sarangani Province. Matagal na tong kwento na isi-share ko sa inyo, taong 2009. Pero hanggang ngayon, tuwing naalala ko yung araw na yon, napapatayo pa rin ang mga balahibo ko. Nangyari to isang Lunes ng umaga. Regular flag ceremony lang naman, yung typical na nag-start ng week sa school. Pero hindi namin alam na magiging isa yon sa pinaka-traumatic na araw sa buong buhay namin, kahit na sa akin. Marami kaming estudyante sa quadrangle nun. Siguro mga 60 kaming naka-line up sa section namin. Mainit pero mahangin naman. Nasa harap yung principal at yung mga teachers. Tapos may mga students assigned magdasal bago yung pambansang awit. Kung titignan, wala talagang unusual sa simula. Pero di rin yun nagtagal. Habang nagdadasal kasi, napansin kong parang may kakaibang hangin na dumaan. Hindi ko alam kung ako lang, pero parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko kahit tirik na tirik ang araw. May kakaibang amoy rin. Hindi siya mabaho, pero parang amoy lupa at tuyong dahon na nabasa. Pagkatapos ng dasal, bigla na lang may isang estudyante sa harap namin na parang nanghina. Bumagsak siya bigla. Akala namin ay nahilo lang dahil nga sa init. Pero matapos ng ilang segundo, may sumunod pa. 1, 2, 3. Hanggang sa halos sabay-sabay na may mga babaeng nagsisigawan at nakahandusay. Nagkagulo noon sa quadrangle. Yung mga teachers namin nagtatakbuhan na. Yung iba, pinapahinga sa lilim yung mga nahimatay. Pero hindi lang basta nahimatay yung iba. May ilan na biglang nagwawala, nagsisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Parang may ibang boses yung lumalabas sa kanila. Mabigat, galit, parang hindi sa kanila. Yung isa kong classmate na si Liza, biglang napahiga tapos nanginginig. Mabait yung kaklase ko na yon, mahinhin kumbaga. Pero noong mga oras na yon, nagbago yung mukha niya. Para siyang galit na galit. Tapos may narinig kaming bumubulong na parang galing sa paligid. Hindi malinaw pero parang nagdadasal. Hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ko na rin alam yung gagawin ko noon. Nanginginig na ako sa takot sa nakikita. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi kahit saan ako lumingon, may mga nangingisay, may sinasabian na hindi ko alam. Pakiramdam ko para akong nasa impyerno at puro demonyo yung mga nadidinig kong boses. May ilang teachers kami na pinipilit pa ring ayusin yung senaryo
pumasok daw kaming mga hindi pa nahihimatay o yung mga nahimatay pero kalmado. Pero kahit nasa loob na kami, rinig pa rin namin yung mga sigawan sa labas. Parang may grupo ng mga umiiyak tapos yung iba sumisigaw ng dasal. Yung ibang teachers sabay-sabay na nagrosaryo. Pero kahit ganoon, parang walang nagbabago. Kahit yung nurse ay walang magawa. May dumating na ring mga parents at pastor na tinawag. Nagsimula silang magdasal sa gitna ng quadrangle. Habang nagdadasal, ramdam mo yung bigat ng hangin. Parang ang hirap huminga. Yung bang may presensyang mabigat na naadagan sa buong lugar. Ganun yung feeling. Habang naasilip ako sa bintana ng classroom, napansin kong sa likod ng flagpole, doon sa may bandang likod ng lumang bamboo at puno ng sampalok, may parang usok o alikabok na umiikot. May napansin din akong parang hindi malinaw na itim na figura na parang anino ba, pero may forma ng parang sa tao. Akala ko init lang ng araw kaya parang nagwa-warp yung paikot. Pero habang tinitingnan ko, yung hugis parang sa babae. Hindi masyadong malinaw. Pero parang may naatayong anino roon na mahaba ang buhok. Kinabahan ako pero hindi ako makaalis sa kinatatayuan. Hindi ko alam kung imagination ko lang ba dahil sa mga nangyayari o totoo na. Pero habang tumatagal, mas lumalakas yung sigawan ng mga sinasaniban sa labas. Parang nagre-react sila sa presensyang yon. Maya-maya, narinig naming sumisigaw yung principal na huwag daw masyadong lumapit sa puno. Tapos narinig ko na yung usap-usapan sa loob. Doon ko lang nalaman na may mga estudyanteng nagpuputol pala ng mga bamboo at puno ng sampalok ilang araw bago yung insidente. Ginawa raw nila yon kasi plano sanang palawakin yung area sa likod ng stage. Pero sa pagkakaalam ko, sabi ng mga matatanda, bawal daw galawin yung mga punong ganon. May kung ano daw kasi na nag-aalaga doon. Pwedeng guardian spirits o elemento. Mabait naman daw yon. Pero baka raw naging marahas kasi ginulo nila. Sabi naman ng iba, baka demonyo yung sumasapi. Iba-iba na yung mga narinig ko. Halo-halo na yung mga kwento. Kaya pakiramdam ko ay mababaliw na ako. Sabi naman din ng iba, baka mass hysteria. Habang nagdadasal yung mga teachers, may ilan pa ring biglang nagwawala. Yung isa, biglang sumisigaw na parang may kinakausap. Ang sabi ng pastor, sinaniban daw talaga. Tinawag niya habang nagdadasal. Pero hindi ko na masyadong naintindihan kasi sobrang ingay at gulo na sa paligid. Umabot siguro ng ilang oras bago tuluyang kumalma ang lahat. May ilan pa ring mahina pero karamihan ay parang napagod lang ng sobra. Yung iba dinala sa health center para masuri. Kinabukasan, suspended ang klase. Puno ng chismis ang buong barangay namin. May ibang nagsasabi raw na may nakita silang babaeng naatayo sa gilid ng stage bago pa mangyari yung dasal. May iba namang nagsabi na nung gabi bago yung insidente, may naririnig silang boses sa may mga puno. Hindi ko alam kung alin doon ang totoo. Pero alam ko, lahat kami sa batch na yon hindi na makakalimutan yung araw na yon. Simula nun, pinabakuran na yung parteng may mga puno. Wala nang nagputol ulit at yung area na yon halos wala nang pupunta kahit recess. Wala ring matandaan masyado yung mga nahimatay. Sabi pa nga, baka finake lang daw ng iba. Pero para sa akin na andoon mismo, imposibleng pikein nila yon, lalo na yung halos sabay-sabay silang bumagsak. Ngayon, tuwing napapadaan ako sa dati kong school, tinitingnan ko pa nga rin yung lugar na yon. Tahimik na siya, pero may kung anong pairamdam na hindi pa rin maalis sa akin. Parang may mga nagbabantay pa rin sa mga puno at sa buong area. Hindi ko pa rin alam kung alin sa mga kwento ang totoo. Basta, pag napapadaan ako, ay kinikilabutan pa rin ako. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang story ko.
I hope na ma-narrate ninyo at ma-feature sa channel. Hello po sa lahat. Itago na lang ako sa pangalang Lara, nurse dito sa Davao. Hindi ko na lang po babanggitin kung saang ospital kasi ayoko talagang balikan yung mga alaalang yon. Ngayon lang dahil nahilig ako sa pakikinig ng mga horror at gusto ko rin once and for all i-share na itong kwento ko. Bago lang ako noon, fresh grad, excited pa sa trabaho. Wala masyadong alam sa mga kwento ng matatagal ng staff. Akala ko noon, pag sinabi nilang may multo sa ospital ay exaggerated lang dahil kahit noong training at OJT ko ay wala naman akong na-experience. Pagod lang siguro sila kaya nakakarinig ng kung ano-ano. Pero hindi pala talaga ganun kasimple yon. Unang buwan ko sa night shift, okay naman ang lahat. Tahimik, medyo creepy kasi madalas madilim pag 12:00 na ng gabi. Pero sanayan lang daw sabi ng senior ko. Isang gabi, habang nagdo-document ako sa nurses station, napatingin ako sa may bintana. May babae, naatayo sa labas ng building, naatingala sa direksyon ko. Hindi naman ako agad natakot. Inisip ko lang na baka bantay ng pasyente o tagalinis kasi may mga ilaw pa sa baba. Pero parang may kakaiba talaga akong na-feel. Kasi ilang minuto na akong nagsusulat, hindi pa rin siya gumagalaw sa pwesto niya tuwing napapalingon ako. Para siyang estatwa. Natawa na nga lang ako sa sarili kasi tinitingnan ko rin yung babae. Kinabukasan, namatay yung isang pasyente ko sa ward na yon. Hindi ko naman inisip na may kinalaman yung babae that time. Siyempre, life and death is normal sa ospital. Pero sa sumunod na gabi, ibang kwarto naman ang hawak ko, ibang pasyente, ibang bintana, pero andun ulit siya. Yung babae sa labas. Same spot at same posture. Naatingin lang siya sa direksyon ko. Sigurado akong sa akin talaga siya naatingin. Yung titig niya, tagos sa kaluluwa ko. That time, medyo kinilabutan na ako. Hindi ko alam kung paano, pero sigurado akong siya rin yung nakita ko kagabi. Same hairstyle, same na damit na parang lumang puti ang dress. Kinabukasan, namatayan ulit kami ng pasyente. Doon na nagsimula yung kaba ko. Kasi syempre, 2 beses na nangyari sa magkasunod na araw at parehong gabi ko siya nakikita nun. Tapos kinabukasan, may mamamatay. Lumipas ang mga araw at tuwing night shift ko, parang pakiramdam ko ay minamanaman ako. Hindi ko na nga nung tinitingnan yung bintana, pero ramdam ko ang presensya. Yung mabigat na hangin, yung para may malamig na nakadikit sa batok mo. Minsan nga, habang nag-short ako, may narinig akong tik-tik-tik sa salamin. Parang kuko na kumakatok sa salamin ng bintana. Pero pag nilingon ko, wala namang tao. Tapos nung sumilip ako sa labas, andoon na naman yung babae na atingala. Pero that time, naangiti na siya. Tinawag ko yung isa upang kasamang nurse at pinasilip. Tinanong ko siya kung nakikita ba niya yung babae. Pero hindi raw. Baka daw puyat lang ako, sabay tawa niya. Doon ko na-realize na hindi nga buhay na tao yung nakikita kong babae. After that night, halos hindi na ako makatulog. Minsan, kahit sa quarters namin, parang naririnig ko pa rin yung kaluskos ng kuko sa salamin. May mga gabi na parang may humihinga malapit sa tenga ko. Yung tipong mainit na hininga. Sabay may mabigat na pairamdam sa dibdib. Minsan pa nga sa panaginip ko, nakikita ko siyang naatayo sa labas ng bintana ng kwarto namin at taangiti. Feeling ko na fed up na rin yung emotion ko kaya nag-hallucinate na ako. May isang beses pa, habang nag-aayos ako ng IV9, napatingin ako sa salamin sa harap ko. Tapos nakita ko siya sa likod ng reflection ko. Hindi siya gumagalaw. Malabo yung itsura niya pero dahan-dahan siyang ngumingiti. Pansin kong may dugo sa ngipin niya. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo palabas. Ang tanda ko lang, nagising na lang ako sa nurses lounge, umiiyak.
sabi ng kasama ko. Nawalan daw ako ng malay sa hallway. Simula nun, never na akong tumitingin sa bintana habang naka-duty. Kapag may kailangang gawin sa mga kwarto na malapit sa bintana, umiiwas talaga ako ng tingin. Minsan, nagpapasama pa ako kung available sila. Minsan nga nun, nagpapalipat pa ako ng shift. Ilang beses na rin ako napagsabihan dahil sa kaartehan ko. Pero talagang tinulungan nila ako dahil nga nahimatay ako sa takot. Lumipas ang mga buwan at eventually na-transfer ako sa ibang department. Yung walang mga external windows. Doon lang talaga ako nakahinga ng konti. Ilang taon na rin to nangyari at ngayon sa ibang ospital na ako nagtatrabaho. Kahit hanggang ngayon, as much as possible, umiiwas ako ng tingin sa bintana kahit na wala naman na akong nakikita. Sabi ng ilan na nag-work doon sa ospital ko dati, nakita rin daw nila yung babae. Kaya tingin ko sa mga taga Davao, alam nila kung anong ospital yung tinutukoy ko. Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lang akong Carlo, hindi ko tunay na pangalan. Nakikinig ako madalas sa inyong channel kapag walang ginagawa. Ngayon lang nagka-oras isulat itong kwento, kaya sana po ay mabasa ninyo. Mahilig ako sa mga nature trips at hiking noon, lalo nung college. Madalas kong balikan yung mga napuntahan ko na, maliban sa isang lugar. Yun ang Mount Apo. Kung bakit ay kukwento ko na lang po sa inyo. Binata pa ako noon, mga 21. May tropa akong bigla na lang nagkulit na mag-Mount Apo naman kami. Tawagin natin siyang Sid. Wala pa kaming masyadong experience sa trekking, pero gusto naming masubukan, kaya pinagbigyan na lang din namin yung aya ng tropa. Pagdating namin, sa Davao pa lang, may mga lokal na doon na nag-offer na samahan kami. May isang matanda pa nga na nagsabi na bago raw kami umakyat, kailangan daw namin magpamaas. Parang ritual daw yon para humingi ng permiso kay Apo Sandawa, ang diwata o espiritu ng bundok. Ako, personally, gusto kong masubukan kasi nga kultura din nila yon. Kaso ayaw naman ng iba kong tropa. Baka raw perahan lang kami. Panakot lang naman daw nila yon sa mga turista, sabi pa ni Sid. Mukhang narinig pa kami nung matanda. Tapos may sinabi siya, pero hindi ko na naintindihan. Umakyat na lang kami. Ako, medyo mabigat na yung pairamdam ko nun. Medyo paniwalain din kasi ako. Saka wala namang masama kung magbibigay respeto, lalo na at hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Ilang oras pa lang kaming umaakyat, may mga napansin na agad akong kakaiba. Ewan ko ba, pero may takot sa akin na hindi talaga mawala. Kutob kumbaga. Yung mga kasama ko, parang wala lang naman sa kanila. May nadaanan pa nga kaming parang mga sinadyang iwan na alay, pero tinawanan lang ni Sid. Kinagabihan, nagset kami ng camp malapit sa isang open area. Malamig, sobrang tahimik at tago pa rin ng mga malaking puno. Doon na kami kakain at magpapahinga para kinabukasan, gear up na ulit kami sa pag-akyat. Sobrang pagod ako noon pero panay pa rin yung lingon ko. Hindi pa rin ako mapakali. Napansin nga rin ng mga kasama ko kaya inasar nila ako. Pero hindi ko magawang maipagtawanan. Basta natatakot ako. Pairamdam ko may nakamasid sa amin. Parang pinapanood kami. Sinubukan ko na lang na ipagsawalang bahala ulit yung nararamdaman ko. Kaya nag-focus na lang ako sa pag-aayos ng tent. Ilang oras matapos nun, bago ako matulog, nakita kong paalis si Sid. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Ang sabi, iihi lang daw siya. Tumango ako, saka siya sinundan ng tingin. At bago siya kainin ng dilim, nagulat na lang ako nang may isang pares ng nanlilisik at nagliliwanag na mga mata akong nakita. Pulang-pula talaga yon. Napabalikwas ako sa kinauupuan. Napatanong sila kung ayos lang ba ako. Hindi ko pa nga sila agad nasagot nun dahil na rin sa takot.
Hanggang sa sinabi ko na sa kanila yung nakita ko na sana ay hindi ko na lang ginawa. Tinawanan lang din naman nila ako. Baka daw guni-guni ko lang. Baka alitap-tap o kung anong hayop. Hindi ko na pinilit kasi baka mapikon pa ako sa kanila. Sinubukan ko na lang kumalma. Pero ilang minuto na ang lumipas, wala pa rin si Sid. Akala namin ay naglalakad-lakad lang. Pero nung halos 30 minutes na, nagsimula na kaming kabahan. Tinawag namin ang pangalan niya. Nag-ikot kami sa paligid. Tinutukan ng flashlight yung mga daan, pero bigo kaming mahanap siya. Naisip namin na baka naligaw lang, kaya naghiwa-hiwalay kami ng konti para hanapin siya. Pero habang hinahanap namin siya, may mga naririnig kaming mga tunog ng yapak. Yung tipo ng apak sa mga tuyong dahon. Pero laging nasa malayo yon. Kapag tinututukan mo ng ilaw, biglang mawawala. Maya-maya, narinig kong parang may humahagik-gik. Hindi ako sigurado kung babae o lalaki, pero mababa at mahina. Parang galing sa hangin na ewan. Napahinto ako kasi yung tawa parang paikot. Hindi ko alam kung sa likod ko o sa harap. Tinigil na lang namin yung paghahanap kasi baka mamaya pati kami ay maligaw na. Kinabukasan, wala pa rin siya. Lahat ng gamit niya ay naiwan. Bag, cellphone, wallet, IDs, lahat. Wala rin kahit anong bakas kung nasaan siya pumunta. Tinawagan namin ang mga guide at sumama sila sa paghahanap. Pero kahit sila, parang ayaw na lumalim sa ibang parte ng bundok. Hanggang sa pinababa na lang kami para mag-report ng pagkawala ni Sid. Pagbaba ng bundok ay nag-report nga kami. Sinabihan lang kami na baka may dinaanan siyang delikadong area o baka nahulog. Pero ang nakapagtataka, kahit ilang araw na ang search and rescue, wala silang nakita. Kahit katawan, wala. Pag-uwi namin, nalaman namin na baon pala sa utang si Sid. Ang sabi ng ibang tao, baka tumakas lang daw talaga siya. Baka ginawa niya lang excuse yung pag-akyat para maapagtago. Marami naman daw gumagawa ng ganon, mga kriminal na nagtatago sa bundok. Pero ako, imposibleng maniwala ako. Paano naman kasi siya makakasurvive doon kung iniwan niya lahat ng gamit niya, lalo na cellphone at wallet kung nasaan yung pera niya. Ultimong chichiryang kinakain niya, nilapag niya yon bago siya umihi. At ako mismo, naramdaman at nasaksihan ko yung kakaiba sa bundok na yon. Maraming taon na rin ang lumipas, mga 10 taon na. Parang kinalimutan na nila yung nangyari kay Sid. Pero ako, araw-araw ko pa rin naiisip kung nasaan siya. Sana nga tumakas at tagtago na lang siya, kesa naman sa kutob kong may ginawa sa kanya o kinuha siya ng kung anumang espiritu o elemento sa bundok. Kaya para sa mga listeners nyo, ugaliing respetuhin ang kultura at lugar na hindi mo alam. Palaging magbaon ng kagandahang asal kung ayaw nyong magaya sa kaibigan namin. Kung totoo man na kinuha siya ng bundok, maswerte yung iba naming tropa na hindi nadamay. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. More power sa inyong channel. Magandang gabi, Boss Bob. Ako si Renz. Hindi ko talaga makakalimutan itong kwento kasi nangyari to nung bata pa ako, mga 8 years old. Akala ko noon, exaggeration lang yung mga kwento ng matatanda tungkol sa mga espiritu, halimaw at mga aswang sa probinsya. Pero nung ako mismo ang makakita ng kababalaghan, doon ko na-realize na totoo pala talaga sila. Taga Maynila ako, pero taga Cotabato si Mama. Umuwi kami noon kasi namatay yung tito ko. Buong pamilya namin ang nandoon para mairamay. Mula burol hanggang libing ay andoon kami. Hanggang sa bago kami umuwi sa amin, sumama muna kami isang gabi sa sementeryo. Nandun ulit kaming lahat na magkakamag-anak para magdasal at magsindi ng kandila. Lampas 8:00 na siguro yon
kaya medyo madilim na. Yung mga kandila lang sa puntod ang ilaw pati yung liwanag ng buwan. Tahimik lang din ang paligid. Parang lahat ng tao mahinahon kasi gabi na. Sa pagkakatanda ko, 9 PM daw kasi sila magdarasal. Di naman ako nagdadasal nun, pero bawal akong hindi sumama kasi walang tao sa bahay. Pagkatapos namin magdasal, nag-aya na si mama na umuwi sa bahay ng lola ko para magsalo-salo. Naglakad na kami pabalik sa bahay ng lola na hindi naman kalayuan sa sementeryo. Nung malapit na kami sa bahay ni lola, bigla kong naalalang naiwan ko pala yung paborito kong laruan. Yung maliit na kotse na laging nasa bulsa ko. Hindi na ako nagsabi kay mama kasi baka pagalitan ako. Ang ginawa ko, tumakbo na lang ako pabalik mag-isa. Kabisado ko naman yung daan kasi nga malapit lang. Medyo paakyat nga lang yung sementeryo, para siyang burol. Sa kabata pa ako nun, di ko alam na delikado pala yon. Pagdating ko, halos patay na ang lahat ng kandila. Mahina yung liwanag. Tapos may naamoy akong mabaho. Medyo kinilabutan ako, pero talagang porsigido ako makuha yung laruan ko. Habang naglalakad, may narinig akong kakaibang tunog. Akala ko ay pusa lang. Pero habang lumalapit ako, mas lumalakas yon. Parang umangat-ngat ng kung ano. Parang may kumakain na ang ingay-ingay. Alam mo yung tunog ng aso kapag lumalapang ng karne? Ganon. Pero bukang gutom na gutom yung naririnig kong tunog. Lumingon ako sa paligid para hanapin yung tunog. Saka ko napansin na parang naliligaw na ako. Parang ang layo ko na. Hindi ko na matandaan kung nasaan yung puntod ng tito ko. Nagdakad lang ako ng naglakad hanggang sa hindi ko na alam kung saan banda ng sementeryo ako napunta. Palakas na rin ng palakas yung tunog na naririnig ko. Palinaw ng palinaw sa pandinig ko na may kung anong kumakain talaga sa paligid. Inikot ko ulit yung paningin ko. Hanggang sa napatingin ako sa isang puntod, hindi kalayuan mula sa akin. Yung lupa niya ay parang bagong hukay. May nakayukong anino sa ibabaw. Hindi ko pa alam kung tao o hayop yon, pero gumagalaw siya. Nagtaka ako kaya lumapit pa ako ng konti. Nung medyo malapit na, doon ko na nakita ng malinaw. May nilalang na nakayuko sa mismong puntod. Mapayat ito, mahaba ang katawan at parang walang buhok. Pero sobrang itim niya. Hindi ko malaman kung multo ba to, bangkay o anong nilalang. Nakakatakot siya. Pero hindi ko maalala o maaninag yung mukha niya. May kung ano siyang nilalantakan. Nung tingnan ko kung ano yung kinakain niya, literal na naihi ako sa takot dahil kitang-kita ko kung paano niya ngatain ang pisngi ng bangkay na kinatatayuan niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ramdam kong kinakain na rin ako ng takot. Nanigas ako at hindi makasigaw. Parang gusto kong tumakbo pero ayaw gumalaw ng katawan ko. Tapos bigla siyang tumigil. Dahan-dahan niya pang inangat yung ulo niya. Naisip ko na baka naramdaman niya yung presensya ko, kaya talagang nahimasmasan ako nun. Doon ko na nagawang tumakbo. Hindi ko na naisip yung laruan ko. Habang tumatakbo, umiiyak na ako ng sobrang lakas. Talagang naihi ako sa pantalon dahil sa takot. Buti na lang at narinig ako ni mama. Nakasalubong ko sila. Hinanap pa nila ako kasi napansin nilang nawala ako. Pagkarating namin ng bahay, wala na ako sa wisyo. Sabi ni mama, puro iyak lang daw ako at nanginginig. Nung medyo kalmado na, kinuwento ko lahat ng nakita ko. Kinabukasan, pumunta yung mga kapitbahay sa sementeryo. Totoo nga yung nakita ko kasi may puntod na nahukay. Bukas yung kabaong, tapos yung bangkay halatang pinagpiestahan. Sabi ng iba sa akin, para hindi ako matakot, baka hayop lang yon. Pero yung mga matatanda, alam na raw nila kung ano yon. Kaya dapat daw talaga ay sinesemento na kapag nililibing yung mga mahal sa buhay.
Ang sabi kasi nila, berbalang daw ang tawag sa nakita ko. Kumakain daw yun ng tao kahit pa bangkay. Siguro dahil sa may mga pangontra yung bahay malapit sa sementeryo, wala siyang mabiktima. Kaya yung mga bangkay ang pinagdiskitahan niya. Ang sabi nila, yung berbalang daw ay isang halimaw at masamang espiritu kung saan pwedeng humiwalay daw yung kaluluwa nito at sapian ng isang buhay na tao para kainin nito ang sariling laman at laman loob. O di kaya ay pupunta sa mga libingan at kakainin ang mga bangkay. Maraming beses na raw nangyari yon. Masakit yon sa mga namatayan dahil parang binaboy palalo ang bangkay ng mahal nila sa buhay na nananahimik na. Hindi ko masyadong dinibdib yun kasi nga bata pa. Nakalakihan ko na rin. Pero may mga pagkakataong naaalala ko